dito, pahiyang-pahiya si Ontiveros dahil kitang-kita mo na walang alam itong si Ontiveros. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Pwede po bang makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech? Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Plastic. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ay nako, pro-China ka pag ganun. Gago! Hindi, ganyan yung mga tanga mag-isip eh. Ay, inimbitahan ka ng China, pro-China ka, animal ka, ganun. Gago! Ganyan yung mga troll farm. Ganyan yung mga inutusan. Ewan ko kung si Ontiveros ba nag-uutas niyan o yung Malacanang. Pero ganyan sila mag-utos. Basta nag-comment about China, favoring China, pro-China yan, pro-China. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Plastic. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ay nako, pro-China ka pag ganun. Gago! Hindi, ganyan yung mga tanga mag-isip eh. Ay, inimbitahan ka ng China, pro-China ka, animal ka, ganun. Gago! Ganyan yung mga troll farm. Ganyan yung mga inutusan. Ewan ko kung si Ontiveros ba nag-uutas niyan o yung Malacanang. Pero ganyan sila mag-utos. Basta nag-comment about China, favoring China, pro-China yan, pro-China. Ako po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi ko gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, Sino naman yung nagpatugtog nun? Gago! May nagri-ringtone kanta. Ito, at least dito, dinerecho ni Senator Marcoleta yung Chinese ambassador. panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. O yun po, na Mabuting Ginoo. sana Talagang palabon eh. The task force spokesperson kasi daldal ng daldal. Hindi naman siya dapat ang nagsasalita. DFA dapat yan eh. Pero daldal ng daldal yung Tariela na yan. Kaya spokesperson ang tawag ni Marcoleta. naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun. Siyempre, Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro,
ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-iinteres din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang taguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Hindi yan ang tinatanong. Yung problema sa inyo, hindi yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta. That is not the point. Tama naman. Ituro kung papaano ang ginagawa ng China sa atin. Okay, wala problema dyan. Hindi yan ang sinisita ni Marcoleta. At, ewan ko sa'yo. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na Sa'yo na nanggaling eh. Even if sa media na nanggagaling o pagmamay-ari ng kanilang gobyerno, tandaan mo, yan ay media pa rin. So hindi yan official na ng China. Kasi ang sinasabi nito ni Ontiveros, hindi naman tayo nauna. Sino ba nauna? Sila naman eh. Sila daw yung nagpapakita ng kung saan ay may megaphone ng parang megaphone ng Amerika ang Pilipinas o yung presidente ng Pilipinas. Again, ulitin natin, hindi naman po ibig sabihin nun yun ang official statement. Kasi hindi naman nanggaling sa government official nila yun. Even if pagmamay-ari pa, kasi ganyan naman sa China eh. Yung mga pahayagan parang kontrolado nila kasi nga 'di ba medyo communist pa rin sila, but at the same time it's not an official statement and it did not came from officials ng kanilang ng gobyerno. Tapos sabihin na natin mali, 'di ba, mali yun yung ginawa ng China, ba't natin gagayahin para tayong bata na gaya-gaya hinawakan sa tenga, hawakan mo rin sa tenga, hawakan mo rin sa tenga. Alam mo na ngang mali. Ba't ito pa gagawin? Mamaya tingnan nyo, sasabihin pa ni Marcoleta dyan na ang mali ay hindi may tatama ng isa pang pagkakamali. parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si J. Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa.
ang transparency initiative po, Mr. President, ay yung tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Ayan, yari ka. Kasi sinasabi mo, siya'y tagapagsalita nitong grupo na ito. Ano ba pagkakaintindi mo sa grupo na yan? Ano ba ang kanilang job description? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights. At pati po yung, gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community. Bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaaring mamisinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaaring sabihin natin, may mali ang China. Ngunit, kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China? Alam mo, yan ang importante kasi nating maunawaan eh. Alam na nga nating mali, gagayahin pa natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, we have a problem. We have a big problem. Pagdating ho sa China and Philippines sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Malaki problema natin dyan. Meron talaga tayong hindi pagkakasunduan with them. Some say wala pa yung totoong linya. Hindi naman po yun ang sinasabi ng UNCLOS. Ngunit ang sinasabi ay ito ay common fishing ground, but it doesn't mean atin yun. May mga ganyang klaseng argumento. Ibig sabihin, may kanya-kanya ho tayong opinion. Ngayon, kesa na sana mag-usap, upuan, at para magkaroon ng pagkakasundo, ginagatungan pa natin. 'Di ba? At itong si Tariela, para ito yung alam mo yung pag nagsusugal ka, yung nagdaano ka, tapos o kaya nagbo-boxing, o kung ano mang competition, ito yung parang bumabang ka, yung amuyong mo sa likod, o ano mo yan ha, tatanga-tanga yan, para lang mas lalong uminit yung awayan, kesa na, alam mo yon, kesa na mapaano yung away, mapababa, lalo lang mag-aaway. Actually, magandang ang tanong dito kay Ontiveros, ano ba goal natin, awayin? Kasi kung awayin pa lang goal natin, sabihin nyo lang. Awayin natin. O ang goal natin magkaayos. Kasi magkaiba yun eh. O ano ba gusto natin? Meron tayong hindi pinagkakasunduan eh. Anong gusto ninyo? Magkaroon tayo ng awayan?
para mas lalong hindi tayo magkasundo? O ang gusto ninyo ay upuan natin yan, pag-usapan natin, ayusin natin? Kung ang gusto nating maging end ay magkaroon ng mapayapa at magandang usapan, yung ginawa ni Tariela ay isang katarantaduhan, kabastusan. Kung yun ang gusto natin, ha? Magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaayusan. Pero kung ang gusto natin, gulo lang, aba, tama yung ginawa ni Tariela. Di ba? Gago! Kaya nga, yun ang dapat itanong dyan. Ano ba gusto ninyo? Gulo o magkaroon ng kaayusan dyan sa lugar na yan? Kayo na mamili. Ang gulo nyo eh. Gusto nyo magkaroon ng kaayusan. Gusto nyo hindi tayo bombahin. Gusto nyo hindi agawin sa atin yung lugar na yan. Oh, eh bakit natin babastusin pa? Eh di syempre matitrigger sila lalo. Ano ba katanga? Tanga ba kayo? Hindi ako nagtatanong lang ha. Tariela, Ontiveros, tanga ba kayo? Ako nagtatanong lang ha. Ano ba gusto ninyong mangyari? Gulo o kaayusan? Kung gulo, maganda yung ginawa mo, Tariela. Bastos ka eh, maganda yan. Gago! Pero kung gusto ninyong maayos ang pinaglalaban natin dyan, pwede ba wag muna tayo magbanatan? Mas maganda sigurong imbitahan na lang natin, mag-usap, pag-usapan natin. Ano ba problema pare? Kasi ang gulo na natin eh. Padre, anong gusto mong gawin natin? Inaangkin nyo yan, amin yan. Oh, pwede ba pag-usapan natin para magkaroon tayo ng kasunduan? Ganun sana eh. Eh hindi eh. Inaangkin nyo yan? Amin yan? Ay putangin na nyo ba? Bastusin namin kayo. Ganon? Sanggano ba tayo? Alam natin sanggano yung style nila na binobomba ng tubig. Oh, alam na natin yon. Gusto nyo ganun din ang ibalik natin para mas lalong magulo. Tama, mali? Guluhin natin para mas malalong magulo. Bastusin din natin. Sabi nyo, bastos sila, di ba? O, edi bastusin din natin. Ganon? Sa tingin nyo sa ganung klaseng attitude may maayos? O mas lalo lang gugulo? So ano ba talaga motibo nyo? Gulo o ayos? Ay na sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito ay halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana, ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana
ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan impormahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan? Hindi nyo ba naisip? Ito hindi nyo ba naisip bakit mas maingay si Tariela kesa dito sa DFA? Na supposedly DFA dapat ang pagdating ho dyan sa issue ng foreign relations. Alam mo kasi ganito yan eh. Yung mga ganyang bagay, yan po ay merong protocol or code of ethics pagdating ho sa pakikitungo sa ibang bansa. Lalo na when it is official. Ang problema kasi, nagiging official ang isang bagay pag nanggaling sa opisyal. Ang problema, opisyal ho ito si Tariela. Ang hindi ko magets, bakit napaka-inutil ng DFA para sitahin itong si Tariela? Kasi dapat sila ang nakikipag-ugnayan. Sila lang ang merong mandato ng pakikipag-ugnayan o pagbibigay ng statement pagdating sa ibang bansa. Kaya ka nga yan, Department of Foreign Affairs. Putang, tumalsik pa ilaway ko, animal ka. Dahil sa kawalang niyaan nyo. Sorry naman. Intense lang, hayop kayo. Nagigets nyo ibig ko sabihin? Kaya nga tayo may DFA eh. Foreign Affairs. Sila ang merong nakakasakop na departamento ay yung Foreign Affairs. Unless that is really our sentiments, statement, di ba? Eh okay lang. Sabihin nyo, DFA, si Tariela ang aming spokesperson. Gago! Hindi eh. Bida-bida itong mama na to. Iba naman ang trabaho mo, Brad eh. Di ba? Iba trabaho mo sa trabaho ng DFA. Pangalawa, sana marunong kang magturo sa mga estudyante. Para kang NPA eh. Sa dating mong yan eh. Kasi remember, may mga tinuturuan siya dito. Para bagang inaano mo yung mga tao eh. Hindi ba pwedeng, ito ang ginagawa ng China sa atin. Ito ang gigipit na ginagawa ng China sa atin. Ito ang ating karapatan. Ito ang dapat nating gawin. Hindi yung para kang NPA magturo. Alam mo yung mga NPA na tinuturuan nila yung nasa bundok? Parang ina-adjit nila yung mga estudyante. Labanan ninyo ito, labanan nyo ito. Parang ganun eh. Huwag mong iano sa mga estudyante yung pagiging radikal mo. Pwede mo namang ayusin it, sabihin mo, ito ginagawa ng China, hindi tama itong ginagawa ng China, dapat tayo'y manindigan, dapat ganito ang ating approach kasi this is the way. Ito ang treaty, ito ang usapin pagdating sa foreign relations. Hindi eh. Para kang gumagamit ka pa ng mga ganyan-ganyan para makarelate. Ano ka, geng-geng? Gago! Hindi, nagtatanong lang. Again, ulitin ko, Mr. Tariela, makinig ka mabuti. Ano ba gusto mo? Gulo o kaayusan? Kung gusto mo na mas magulo pa yung gulo, edi guluhin mo. Bastusin mo pa. Taihan mo pa yung picture. Hindi, di ba? Kung gusto mo ng gulo, hindi pa sapat yan. Maganda, sunugin mo na rin yung picture ni Xi Jinping sa loob ng eskwelahan. Kung gusto mo ng gulo. Pero kung gusto mo maayos, at tayo ay kausapin at tayo ay makipag-usap sa kanila at sabihin natin, oy, amin yan. Huwag nyo naman pakialaman. Huwag nyo naman gaguhin yung mga namin, mga Coast Guard namin. Kung gusto mo ng kaayusan, hindi tama yung ginawa mo. Pero again, kung gusto mo ng bastusan, taihan mo yung picture. Di ba? Duraan mo. Ganun ang gawin mo, kulang yan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive. Sablay itong presumption of regularity nito ni Ontiveros. Sablay talaga. Hindi naman po yan, polisiya. Hindi po yan eh.
Opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, Nananalig ka, hindi yun ang kailangan natin. What we need is a fact. Nakikipag-coordinate ba talaga siya sa DFA? Yes or no? Fact. Hindi yung paniniwala mo, opinion mo, wala kaming pakialam sa opinion mo. Ang gusto namin maintindihan, tama ba? May maganda bang usapin? Siya ba ay tinalaga? Siya ba ay pinayagan pagdating sa ganitong bagay? Tangin, alam mo, ganyan talaga pag mahina ang presidente. Oh, pag mahina talaga. Nung panahon ni PRRD, isang sabi lang niya, isang sa Talk to the People niya, sabi niya, wag niyo itong pakialaman, akin to. Ibig sabihin, ako ang architect ng foreign policy. Walang e-epal, walang magsasalita, ako lang. Ganun eh. Yung presidente natin ngayon. Bakit ganun? Alam mo kung bakit? May sakit, kayo naman. Sinisipon. Hindi ko naman sinasabi gumihit-hit. Sinisipon yung mama. Kayo talaga, oo. co-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida. I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Bobo rin no? Sorry. Kondukta. Kandak kasi yung kandak. Sorry pero sinasabi nito ang hindi daw problema si Tariela. Siya ang problema. Siya ang problema. Wala nang iba. Tama naman yung ginagawa natin eh. Tama naman yung pinaglalaban natin yung ating lugar. Tama yung ginagawa ng ating kasundaluhan o yung ating Navy na silent lang, ang ating Coast Guard. Ang problema yung bibig nitong, ewan ko, bayot ba itong si Tariela? Ako nagtatanong lang, hindi ko siya inusgan. Kasi yung style niya, medyo talagang out of line, ika nga. Siya ang problema. Walang problema doon sa pinaglalaban natin. Tama yun. Go! Paglaban natin. Ang problema yung approach. Yung approach, nagkakaproblema dahil kay Tariela. Bida-bida eh. Ang dapat umaano niyan, DFA. Ang dapat umaano niyan, hindi po si Tariela. Yan ang sinasabi dito. Kaya mali, isang kabobohan ang sabihin na hindi ang problema si Tariela, siya ang problema. Yung ginagawa niya. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant countries sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa pinaka-malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret, pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga
pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga Wow, pa-Gen-Z na naman siya. Gago! Oh, hindi sa'yo bagay magpa-Gen-Z, kulubot ka na. Umayos ka. Gago! gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka-negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan. Huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila. Alam mo, nagpipilit to magpakamasa, no? Totoo, nagpipilit siya magpakamasa, pero lumalabas yung hindi naman siya marunong magtagalog talaga na maayos. Lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung kinukonsulta ni Ginoong Tariela. Ang haba kasi ng sagot eh. Yun lang naman ang tinatanong, kinukonsulta ba ni Tariela? Oo, hindi. Sumagot ka. Ang haba ng sagot mo. Sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko. At ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, Laglag ka ngayon. Alam mo, eto si Marcoleta, ha? Eto si Marcoleta, abogado ito. Senator Marcoleta, abogado ho ito. Pag ito nagtanong, alam niya nasagot. Paulit-ulit niya sinasabi yan sa gana ng mamamayan. Kasi ano ko dun nanunood ako pag siya guest dun eh. Alam niya, pag siya nagtanong, alam niya nasagot. Kaya never kang magsisinungaling dyan. Katulad niya, sinasabi ngayon ni Ontiveros na kesyo meron pa siyang sinasabi na para bagang sa pagkakaintindi niya, talagang nagko-coordinate si Tariela sa DFA. Pahiya ka ngayon. Kasi si Marcoleta mismo, nakausap niya yung DFA secretary at sinasabing hindi nakikipag-coordinate. Kaya, Ontiveros, pahiya ka kay Marcoleta. Gago! ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Ayaw din ng DFA yung ginagawa ni Tariela. Buti nga hindi sinasabing kinahihiya, kinasusok. Pero dapat magbigay ng opinion, dapat magbigay ng statement ng DFA. Hindi tama kasi. Sabi ko nga sa inyo, tama yung pakikipaglaban natin sa China. Never ako nakialam sa issue ng China eh. China at saka Pilipinas. Kasi alam ko, tama naman yung ating pinaglalaban. Okay yan, go tayo dyan. Pero yung way of doing it, mali talaga yung ginagawa. Yung style ni Tariela, style gengging yan eh. Sabi ko nga sa inyo, doon sa kabila akong channel, sa Banat by 360, ang gengging hindi ibig sabihin yung mga iskwakwa lang ha, o mga jologs o mga kamote lang. Kahit nakabarong, kahit naka-uniforme, may ugaling gengging din. Parang ito si Tariela, ugaling gengging yan eh. Yung bang kailangan mong magkaroon ka ng karikature na ganyan. Alam mo ba na hindi tama yan pagdating sa pakikipag-relate sa ibang bansa? Tapos sasabihin na naman ito ni Ontiveros, bakit yung dyaryo na pagmamayari ng China? Tanga, hindi naman official yun eh. That's not an official statement of any officials ng China government. So hindi pwedeng i-compare. Magkaiba yun. Wala, kung si Marcoleta, pinakailaman niya yung mga vlogger at sinabi niyang, hoy, huwag yung ginaganyan ng China. Diyan, papalag ako. Karapatan ng vlogger yan eh. Karapatan ng kung sino mang Pilipino na gustong magalit sa China, walang problema yun. Karapatan nila yun. Pero kung manggagaling sa opisyal natin, katarantaduhan yun. Kasi hindi dapat ganun ang approach. Hindi dapat ganun ang diskarte. Ika nga. Hihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa China, Nahihirapan daw. Ha? Nahihirapan daw etong DFA sa ugali ni Tariela. Gago! Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na
pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang kako mga isda. Alam ko, kako, ang isda. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Mr. President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng Eto, sinasabi ni Marcoleta, baka naman pwede tayong magkasundo sa mga bagay-bagay. Oh, may mga bagay naman na pwede tayong pagkasunduan. Huwag na natin pag-usapan yung hindi natin makapapagkasunduan. Pag-usapan natin yung pwede nating pagkasunduan. Oh, eto, sagot ha. Pakinggan nyo. ulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng, ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron 3 pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na Wag mong ano yan. Hindi bad news yan. So hindi pwede yan. Magagalit sila pag hindi bad news. Kailangan yung kabastos-bastos. Hindi naman nating pasalamatan din sila. Kasi po kung ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone, sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ako nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po, meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Oh, 'di ba? Sinabi ng China na noon naman maayos eh. Oh, maayos naman noon eh. Bakit ngayon eh hindi? Iyon na nga ang problema eh, mga kababayan eh. Bakit ngayon hindi? Eh kasi nga si Tariela.
again we are not saying anything na mali ang ginagawa ng gobyerno. Hindi, tama ang ginagawa ng gobyerno. Dapat nating paglaban. Di ba? Walang problema dyan. Pero ang sinasabi natin dito, mali yung approach na may pambabastos. Yung, hindi akma sa isang government official na gumagawa ng ganun. Hayaan nyo yung mga makakaliwa gumawa ng ganyan, kabastusan. Hayaan nyo yung mga galit na mga Pilipino gumawa nan. Walang problema yan. Kalayaan nila yan eh. Pero mula sa ating opisyal, hindi talaga maaayos. Paano maaayos kung ganyan ang ugali nung ating mismong opisyal? Tapos, ngayon pala, sabi nga ni Marcoleta, hindi naman pala pabor ang DFA sa ginagawa ni Tariela. Naku po, patay tayo dyan. So, paano na yan, Tariela? Hindi ka pa ba magre-resign? Mag-resign ka na kasi sa totoo lang, panggulo ka eh. Dapat hayaan nyo ang DFA ang makipag-usap, di ba? Diyan sa China, hayaan nyo sila. Sila, trabaho nila yan eh. Bakit ba bida-bida ka? Trabaho nila yan eh. So hayaan mo sila. Bakit ikaw? Kasi nga, gusto mo, bida-bida ka. Kaya ka nadadrop. Di ba, sabi nila, ako allegedly, drop out ka daw. Tapos naging Commodore ka bigla. Ang inang drop out siya, no? Pwede na pala ako maging opisyal ng drop out din ako eh. Pambira ka talaga, oo, Tariela. Wala ka talaga sa hulog. Ngayon ako. Eto pa, maganda rin tong punto ni ni Padilla, ni Robin. Na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang uniformado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Yun. Sapagkat kanina po, Perfect, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo, na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Ba? Sapagkat hindi ako papayag. Naku po, patay ka dyan. Marami na namang magagalit sa iyo sa statement mong yan. Hindi, tama naman siya eh. Tama naman yung kanyang opinion. Di ba? Nababawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature, kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Yun. Sapagkat, Hoy! Wag mo daw ulitin! pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard.
Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Yun. Di, tama naman to eh. Tama yung sinasabi ni Senator Robin. Ganyan talaga yan eh, inaalaw sa ating, sa mga usapin ng bawat bansa. As long as Coast Guard, hindi Navy. Iba kasi yun eh. Ibang definition. Ang Coast Guard, by definition, is civilian in nature. Pag ang Navy, sila naman po yung parang sa militar na. Kaya kung Coast Guard, bombahan lang. Ganun talaga eh. Part yan ng relationship o part yan ng pakikipagtalo ng isa't isa. Ano yun? Ginagawa talaga yun eh. Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin ng escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun. Walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung pangulo ng isang bansa, ay palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin pag usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasing galot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend. Ayan, pinipitik na nila ni Robin yung ang ingay-ingay nyo sa iba, doon sa, ang ingay-ingay nyo sa China, doon sa iba, tahimik kayo. Oh, halata kasi. Sa Malaysia. Kasing galot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana, kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di
mahal gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa'yo sa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.